Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng kultura ng online na mundo kung saan ang lahat ay ganap na naaakit sa kanilang mga telepono. Sa gitna ng lahat ng ito, makikita natin ang isang binata na si Lee na gumagamit ng isang online shopping na tinatawag na Target. Ang site na ito ay isang plataporma kung saan ipinagbibili ang mga segunda manong produkto. Ipinadala niya ang address niya sa isang babae kahit hindi niya ito personal na kilala, plano pala niyang ibenta ang kanyang lumang laptop sa babae. Ang eksena ay lumipat sa ating bida na si Soo-hyun na isang manager ng isang kumpanya. Pinapagalitan niya ang mga manggagawa dahil hindi nila nagawa ng tama ang kanilang trabaho, dahil din dito ay pinagsabihan siya ng kanyang boss na si Chief Im at sinabihan siya na siya na lang ang gumawa ng trabaho. Dito ay malalaman natin na si Chief Im ay may gusto sa kanya. Sa oras ng tanghalian, si Hyun ay nagkwento sa kanyang kaibigan na si Jadel ng tungkol sa kanyang sirang washing machine. Dahil medyo gipit siya sa pera ay inirerekomenda ni Jadel ang Target site, sa pamamagitan nito ay makakabili siya ng segunda manong washing machine sa mababang presyo. Samantala, si Lee na nakita natin sa simula ng pelikula ay nakatanggap ng mensahe mula sa babaeng customer na kausap niya kanina. Ipinaalam nito sa kanya na ang kanyang kapatid na lalaki ang kukuha ng kanyang laptop. Ilang sandali pa ay lumitaw ang isang misteryosong lalaki sa harap ng pintuan ni Lee, pagkatapos ay sinaksak nito ang kawawang lalaki ng maraming beses sa tiyan na ikinamatay nito. Lumalabas na ang estranghero na ito ay isang serial killer na pumipili ng kanyang mga biktima gamit ang Target na website. Kasunod nito, ang killer ay nag-upload ng larawan ng lahat ng mga kagamitan ng namatay na lalaki sa Target upang kumita siya ng pera mula sa mga ito. Lumalabas na siya ay nangingikil ng pera mula sa kanyang mga biktima, sa una ay magpapanggap siya bilang buyer at pagkatapos ay papatayin niya sila. Ang ating bida ay mabibiktima din ng masamang gawain na ito dahil ginamit niya ang website na Target at nakakita ng segunda manong produkto, pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe sa may-ari at saka nagpa siya na bilhin ito. Gayunpaman nang ang washing machine ay dinala na sa kanyang bahay, ito pala ay hindi gumagana. Galit na nakipag-ugnayan siya sa may-ari ngunit hindi nito sinagot ang tawag, bilang resulta si Hyun ay nagsampa ng reklamo laban sa may-ari sa pag-aakalang ito ay isang scammer. Sa istasyon ng pulis, si Detective Kang at Detective Ju ay isinaalang-alang ang kaso bilang hindi lubhang mahalaga ngunit nangako sila kay Soo-hyun na tiyak na mahuhuli nila ang scammer na ito. Pag-uwi ay sinisiyasat niya ng maigi ang account ng may-ari ng machine, dito ay makikita natin ang laptop na pag-aari ni Lee na pinatay sa simula ng pelikula. Ang ibig sabihin, ang lalaki na nagbenta ng kagamitan kay Soo-hyun ang serial killer. Dahil hindi alam ang pagkakakilanlan ng may-ari, si Soo-hyun ay nagsimulang magkomento at sinabi sa mga tao na huwag magpadala ng pera sa lalaking ito dahil siya ay isang scammer, at sinabi rin niya sa kanila na siya ay nagsampa ng kaso laban sa kanya. Samantala, ang serial killer ay nalaman ang ginawa ni Soo-hyun. Lumalabas na siya ay mayroong kumpletong sistema ng pang-hack, at dahil doon ay maaari niyang makuha ang bawat detalye ni Soo-hyun sa online. Kinabukasan sa opisina ay napansin ni Soo-hyun na ang tono ng kanyang boss sa pakikipag-usap ay eksaktong tulad ng sa scammer, kaya ipinagpalagay niya na siya ang salarin. Maya-maya sa araw na yun ay nagsimula siyang makatanggap ng ilang mga tawag at patuloy na nagre-ring ang kanyang telepono, nakakatanggap din siya ng maraming mensahe mula sa mga hindi kilalang tao. Nangyayari ito dahil kinuha ng serial killer ang mga detalye ni Soo-hyun at nilagay ang mga ito sa iba't ibang website at bumili ng iba't ibang produkto. Ang mas malala pa, noong gabing yun ay maraming delivery rider ang dumadating sa labas ng kanyang pintuan, kaya kumbinsido si Soo-hyun na alam na ngayon ng scammer ang kanyang address. Sa susunod na araw bago siya tumungo sa opisina ay nag-iwan siya ng isang sulat sa pinto na nagsasaad na walang dapat na mag-deliver sa kanyang lugar, kung hindi ay huhulihin sila ng pulis. Maya-maya, si Soo-hyun na naniniwala na hindi na maganda ang ginagawa sa kanya ng scammer ay bumisita sa istasyon ng pulisya at sinabi na dapat nilang tingnan ang kaso sa lalong madaling panahon, bilang tugon ay tiniyak sa kanya ng detective na gumagawa sila ng imbestigasyon. Nang gabing yun ay nakipag-inuman si Soo-hyun kay Jadel, at nang dumating siya sa kanyang bahay ay makikita natin na ang serial killer ay binabantayan na siya mula sa malayo. Kinabukasan ay binisita si Soo-hyun ng isang technician para ayusin ang daluyan ng tubig sa kanyang pinto. Parang may kakaiba dahil hindi pa ito nasira kailanman pero si Hyun ay hindi na ito gaanong pinapansin at pumasok na lamang sa trabaho. Maya-maya sa hapon ay nakatanggap siya ng kakaibang text mula sa kanyang ina na biglang nanghihingi ng pera sa kanya. Sinubukan niya siyang tawagan ngunit parang nakapatay ang telepono kaya ibig sabihin ay nagpapanggap ang scammer at nanghihingi ng pera sa kanya.
Nang gabing yun ay may narinig siyang ingay sa pinto. Nang tingnan niya ang electric lock ay automatiko itong bumukas at isang lalaki ang biglang sumulpot sa harap ng kanyang pinto at nagtanong kung siya ba ang babaeng binayaran niya ng pera para makalambingan. Mabilis na napagtanto ni Soo Hyun na nahak ng scammer ang kanyang electric lock at ngayon ay nagpapadala ng iba't ibang lalaki sa kanyang bahay. Kinakabahan na tumawag siya ng detective at dahil dito ay tumakbo ang lalaki sa takot. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Soo Hyun ng mensahe mula sa hindi kilalang numero na nagsasabing darating ako para makita ka sa loob ng 5 minuto. Sa takot ay nawalan siya ng pakiramdam at nagtakda ng timer sa loob ng 5 minuto. Sa sandaling matapos ang timer ay automatiko na bumukas muli ang pinto at dumating ang isa pang lalaki sa harap ng kanyang apartment, ngunit bago pa may masama na mangyari ay dumating si Detective Ju sa tamang oras upang arestuhin ang lalaking iyon. Kinabukasan ay napag-alaman na dumating din ang lalaki upang makipagtalik kay Soo Hyun, binigyan siya ng address ng hindi kilalang lalaki. Noong gabing yun, ang serial killer ay nagbanta kay Soo Hyun na ang kanyang kamatayan ay nalalapit na dahil naiinip na siya sa pakikipaglaro sa kanya. Sobrang natakot si Soo Hyun kaya agad niyang ipinaalam sa mga pulis ang tungkol dito, at pagkatapos ng masusing pagsisiyasat sa wakas ay nahanap na ng mga detective ang lungga ng scammer. Walang mga gamit doon maliban sa isang freezer sa sulok, at nang buksan nila ito ay nagulat sila. Nakita nila ang bangkay ni Lee, na ang ibig sabihin ay ito talaga ang kanyang bahay. Ngayon sa wakas ay malinaw na sa lahat na ito ay isang seryosong kaso at ang suspect ay isang serial killer. Samantala, napag-alaman na ang taong dumating upang maglagay ng CCTV sa lugar ni Soo Hyun ay ang serial killer, nilagay niya ito sa labas ng kanyang pinto upang bantayan siya sa gabi. Pakiramdam ni Soo Hyun ay may pumasok sa kanyang apartment kaya sinuri niya ito ng mabuti, subalit walang tao sa kanyang lugar kundi siya lang. Kinabukasan ay sinundan ng serial killer si Soo Hyun sa kanyang tahanan, nang dumating ang kanyang boss upang bisitahin siya ay tumanggi siyang papasukin ito dahil naniniwala siyang maaaring siya ang scammer. Sa kabila nito ay pilit na pumapasok ang kanyang boss na tila nakainom, at dahil natatakot ay isinara ni Soo Hyun ang pinto kaya nasugatan ang kamay ng lalaki. Maya-maya ay nakita niyang nagkalat ang mga gamit niya sa banyo na para bang may bagong ligo, nakahanap din siya ng pagkain na nakakalat sa kusina na nagpapahiwatig na may nagluto dito. Sa oras na yun ay biglang bumukas ang computer at may nakasulat sa screen na ang aga mong umuwi ngayon. Nang makita ito ay nagulat si Soo Hyun at agad niyang tinawagan ang mga detective. Pagdating nila ay agad nilang inimbestigahan ang apartment ngunit hindi sila nakahanap ng kahit isang fingerprint. Ipinapahiwatig nito na ang serial killer ay sanay na sa ganitong gawain. Kinabukasan ay nagpatuloy ang panggugulo ng killer, tumawag ito sa kanya at ipinaalam na gagawin niya lahat sa kanya kung ano ang gusto niyang gawin. Nagmakaawa si Soo Hyun sa kanya at sinabi na tumigil na siya, ngunit sinabi ng killer na kung gusto niyang tumigil siya ay nararapat lang nabigyan niya siya ng 10 milyong won. Sinabihan din siya na patayin niya ang kanyang telepono at umuwi pagsapit ng alas 10 ng gabi. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-withdraw siya ng pera mula sa kanyang bangko. Samantala, ang mga detective ay nagsimulang seryosohin ang kaso. Kinagabihan, si Detective Ju ay naghihintay sa labas ng apartment ni Soo Hyun upang subukan na mahuli ang salarin nang biglang binasag ng killer ang bintana ng kotse niya at nagawa siya nitong patulugin. Pagkatapos ay naglabas ito ng kutsilyo at papatayin na sana ang detective, buti na lang at hindi niya ito nagawa nang makarinig siya ng ilang ingay sa malapit. Ang killer ay pumunta sa apartment ni Soo Hyun at handa nang patayin siya ngayong gabi. Sa parehong oras ay dumating din ang boss ni Soo Hyun upang humingi ng tawad sa kanyang mga nagawang kasalanan. Nang makita niya ang killer ay naisip niya agad na ito ang scammer at sinimulan niya itong pagsabihan ng hindi maganda. Maya-maya ay nagsimulang magkagulo kung saan walang awa na sinaksak ng killer ang boss at pinatay siya. Sa oras na makabalik si Soo Hyun sa apartment ay naitago na ng killer ang bangkay at pumasok na sa loob. Wala sa loob na humiga si Soo Hyun sa sofa at dito ay napansin niya na may mga CCTV na nakalagay sa kisame. Pagkatapos ay sinimulan niyang tingnan isa-isa ang mga ito at naniniwala na ang killer ang gumawa nito sa buong apartment niya. Habang sinusuri ang mga ito ay nadiskubre niya ang katawan ng kanyang boss na nakalagay sa isang sulok. Doon ay bumukas ang pinto at ngayon ay nakatayo ang serial killer sa likod niya. Agad nitong inatake si Soo Hyun dahilan para mawalan siya ng malay. Sa parehong oras ay nagising si Detective Ju at dumating naman si Detective Kang sa pinangyarihan. Ngayon ay sinundan ng dalawa ang kotse ng serial killer na ginawang hostage si Soo Hyun. Dumaan sila sa makikitid na kalye ngunit biglang nabundol ng isang truck ang kotse ni Detective Kang,
Bilang resulta ay nasugatan ang detective ng malubha at ito rin ang naging dahilan upang tumagilid ang sasakyan ng serial killer. Kahit nasugatan sa proseso, ang killer ay nakatakas. Kasunod ng malagim na aksidente, si Soo-hyun at Detective Kang ay isinugod sa ospital. Bagamat gumaling ang ating bida, pagkaraan ng ilang araw ay namatay si Detective Kang. Nang ipaalam ni Detective Ju kay Soo-hyun ang tungkol sa nakakalungkot na pagkamatay ni Detective Kang, masyado siyang nalungkot dahil marami ng mga tao ang namatay dahil sa kanya. Paglabas mula sa ospital ay nagkaroon siya ng ideya kung paano mahuhuli ang serial killer ng mas madali. Sumama siyang muli kay Detective Ju at gumawa ng plano kung paano malalantad ang serial killer. Pareho silang nag-login sa website na Target at gumawa ng profile ng isang peking babae upang mahuli ang serial killer sa pamamagitan ng pag-upload ng larawan. Nakita ng killer ang kanilang profile at humiling na makipagkita para maipadala ang produkto. Si Soo-hyun ay nagbalat kayo at lumabas upang makipagkita sa lalaki gayunpaman, ang killer ay may naramdaman na kakaiba. Pakiramdam din ni Soo-hyun ay napansin din ng killer ang tungkol sa kanilang plano, kaya nagdahilan siya na pupunta muna sa banyo at doon ay agad na tumawag sa detective. Sa kasamaang palad ay sinalakay siya ng killer mula sa likuran at nawala ng malay. Pagkatapos ay dinala siya sa opisina ng gusali at hinintay na lumitaw ang detective. Pagkaraan ng ilang oras, nang mabawi ni Soo-hyun ang kanyang kamalayan ay nagawa niyang magkulong sa terrace, pagkatapos ay tumawag siya sa detective at ibinalita niya ang tungkol sa kanyang kalagayan. Ngunit sa oras na yun ay biglang lumitaw ang killer at binasag ang salamin gamit ang palakol. Nang malapit na niyang mapatay si Soo-hyun, si Detective Ju ay biglang dumating sa pinangyarihan at nagsimulang makipaglaban sa killer. Habang naglalaban ay sinaksak nilang pareho ang isa't isa habang nakikipagbuno para sa kanilang mga buhay. Sa parehong oras ay nagawa ni Soo-hyun na makuha ang isang kagamitan sa construction at pinatama ang pako sa killer, sa kabila nito ay hindi pa rin ito namatay. Sa halip ay sinimulan niyang atakihin si Soo-hyun, at nagawang mapatumba ang babae. Muntik na niyang masaksak si Soo-hyun, buti na lang at inatake siya ni Detective Joe mula sa likuran at dinala siya palabas ng terrace at nahulog sa sasakyan sa ibaba. Sa kabila ng matinding pagbagsak na ito, patuloy pa rin silang naglalaban hanggang sa pinigilan ni Soo-hyun ang killer. Nagbibigay ito ng sapat na oras para pigilan ni Detective Ju ang paghinga ng killer at sa wakas ay namatay siya, kaya ang kasong ito ay nalutas na sa wakas. Pagkatapos ng ilang araw ay bumalik na si Soo-hyun sa kanyang normal na gawain ngunit ang karanasan ay nag-iwan sa kanya ng malalim na pag-unawa sa mga likas na panganib sa mundo ng online. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!